Biglang naging mga mecha ang lahat ng tao sa buong mundo. Kung anong sasakyan mo, yun din ang magiging anyo mong mecha tao. At nakadepende sa kondisyon ng sasakyan mo ang iyong kapalaran. May mga naging magagarang sports car, habang lahat naman ng hayop ay naging purong bakal. Naging mga bakal na halimaw na nangangagat ng kahit sinong makita. At ako, dahil isa lang akong pobre, naging isang maliit na electric scooter lang. Nakatagal ako ng 10 taon sa pag-iwas sa hindi mabilang na atake ng mga bakal na halimaw. Pero dahil sa mahina kong simula, namatay pa rin ako sa kamay ng ibang mas malalaking truck. Pero ngayon, bumalik ako sa nakaraan, isang araw bago ang pagbabago, dala-dala ang lahat ng alaala ko. Kaya naman agad kong kinuha ang lahat ng ipon ko, at pumunta sa bilihan ng mga heavy-duty truck. Pagkakita sa akin ng sales agent, agad niya akong sinalubong. Diretso ang tingin ko sa isang malaking truck sa may sulok. Kulay pula ang katawan, 4 na metro ang taas, 12 metro ang haba, 4 ang gulong sa harap, 8 sa likod. Bawat isa ay halos kasing taas na ng isang tao. Isang tingin pa lang, ramdam mo na agad ang bigat at lakas nito. Bibilhin ko ang truck na yan. Haha, ang galing niyong pumili, sir. Ito ang bago naming brand, ang Tyrant Dragon. 8 silindro ang makina, 10 tonelada ang bigat ng truck. Kayang-kayang hamatak ng 30 hanggang 40 tonelada. Parang naglalaro lang. Ang pinakamatulin ay 110 kilometro kada oras. Ang presyo nito ay 680,000. Pinakamababang down payment, 160,000. Sige. Pagkarinig nito, kumari pa ng takbo ang agent para ayusin ang mga papeles ko. Samantala, ako naman ay kalmadong-kalmado lang. Basta't mailipat lang sa pangalan ko ang truck. Bukas na bukas, magiging isa na akong mecha tao. Pagbabayad pa ako ng utang. Asa, pagkakuha ko ng truck, dumiretso agad ako sa isang repair shop. Boss, pakihinaan mo ako ng isang malaking espada. 8 metro ang haba, 1 metro ang lapad. Isang gilid lang ang tatalasan. Kailangan kong makuha yan ngayon din. Nang makita ito ng may-ari, akma na sana niya akong palalayasin. Agad akong naghagis ng 30,000 sa mukha niya. Biglang nagbago ang itsura ng may-ari at sinabing, sige, tatapusin ko yan para sa'yo ngayon din. Pagkatapos, naging abala na ang boss. Hanggang 10:00 ng gabi. Sa wakas, natapos din. Ang bigat ng espada ay 400 kilo. Ang estilo ay parang isang tangheng daw. Tuwid na tuwid ang katawan ng espada. Pailis ang dulo nito. Inilagay ko ang espada sa likod ng truck, tapos kumain ako ng busog na busog. Pagkatapos, humiga na ako sa loob ng truck para matulog. Tahimik na naghihintay sa pagdating ng mecha. Sa panaginip ko, naramdaman kong lumulubog ang aking katawan. Papunta sa walang hanggang kadiliman. Hindi ko may galaw ang aking mga braso at binti. Kahit ibuka ang bibig, hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Idinilat ko ang aking mga mata. Ang sumalubong sa akin ay ang alatiit ng mga makina. Nang tumingin ako sa ibaba, ang sarili ko ngayon ay isa ng heavy truck na si Balong. Naging iisa na talaga ang tao at sasakyan. Ako na ang truck. Pagkatapos, sa isang utos lang ng isip ko, nagsimulang humandar pa abante ang mga gulong. Preno, pag-ilaw ng mga headlight, lahat ng ito, sa isip ko lang ay nagagawa ko na. Gumawa ng tunog ng makina si Balong. Una, tumaas ang unahan ng truck. Umikot ang drive shaft, umurong ang mga gulong. Lumitaw ang isang pares ng dambuhalang mekanikal na paa. Nagbago ang baywang, nagbago ang ulo, nagbago ang mga kamay. Sa loob lang ng ilang segundo, mula sa pagiging isang truck, naging isa akong nakatayong transformer. Nagniningning sa bagong kulay pula ang buong katawan ko. Mayroong mahabang espada na nakasukbit sa likod. Ito na ba ang kapangyarihan? Nakakaawa, sa dati kong buhay isa lang akong maliit na e-bike. Kailanman ay hindi ko naramdaman ang kapangyarihan. Pero ngayon, nag-aalab ang dugo ko. Sa sandaling ito, malinaw kong nararamdaman ang sarili kong lakas. Ang katawan ko ay kasing taas ng isang gusaling may 5 palapag. Pero hindi man lang naging clumsy ang mga kilos ko. Habang sinasanay ko ang aking bagong katawan, bigla akong nakarinig ng sigaw ng paghingi ng tulong mula sa malayo. Unti-unting nagigising ang mga taong sasakyan sa paligid. Kasabay nito, dumating na rin ang mga nag-mutate na halimaw na bakal. Ang mga alagang aso ay dumb-oval ang laki. Naging bakal ang kanilang katawan. Hindi na sila kumikilala ng kahit sino. Kinakagat nila ang sino mang makita. Ang imperyo ng Kanglong ay may 1 bilyong tao. Sa karaniwan, bawat pamilyang may 5 miyembro ay may isang sasakyan. Ibig sabihin, nasa 200 milyon lang ang mga taong sasakyan. Mayroong 800 milyong ordinaryong tao pa rin. Pero gaano karami ang mga hayop? Walang sino man ang makapagsasabi. Pero isa lang ang sigurado. Ang bilang nila ay daan-daan o libu-libong beses na mas marami kaysa sa mga taong sasakyan. Baka nga 10,000 beses pa. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na sumugod ang mga taong sasakyan patungo sa kani-kanilang bahay. At nakipagbakbakan sa mga halimaw na bakal na nagsulputan sa daan. Nang lumingon ako, nakakita ako ng isang dambuhalang taong sasakyan na mahigit 2 metro ang taas. Nakikipaglaban ito sa isang asong bakal. Sa itsura niya, mukha siyang tricycle. Sa mga oras na iyon, kinakagat na ng aso ang isang binti ng tricycle. Nagtilamsikan ang mga kislap ng apoy. Mukhang malapit na siyang matigok. Kaya agad akong nag-anyong bug car. Sinagad ko ang silinyador, at sumugod ng buong bilis. Yung asong bakal na 1 metro ang taas. Diretso kong sinagasaan hanggang sa mahati sa dalawa. Pinagpawisan ng malamig sa takot ang tricycle.
Tol, salamat. Delikado dito. Umalis ka na agad. Pagkasabi niyan, muli akong nag-transform sa isang robot na 15 metro ang taas. Pagkatapos, kinuha ko mula sa dibdib ng asong bakal sa lupa ang isang berdeng kristal. Isinubo ko ito. Ito pala ang power source ng asong bakal. Ito ang pumalit sa orihinal nitong puso. Ito rin ang nag-iisang paraan para mag-evolve ang mga taong sasakyan. Ang kumain ng kristal para palakasin ang sariling katawan. Hindi magtatagal, malalaman din ito ng lahat. Kaya kailangan kong samantalahin ang pagkakataong ito para agad na palakasin ang sarili ko. Kaya naman, nagmadali akong pumunta sa sentro ng syudad. Dahil may zoo doon, maraming malalaking hayop sa loob. Masasabing ang mga dambuhalang iyon ang kanilang pinagkukunan ng lakas. Narating ko ang isang lumang kanto na malayo-layo pa sa sentro ng syudad. Bigla akong nakakita ng isang grupo ng mga bakal na lobo na mahigit 2 metro ang taas. Kasama nila ang isang grupo ng mga robot na sasakyan. 7 o 8 ang mga bakal na lobo. At mahigit 20 naman ang mga robot na sasakyan. Kaya naman, agad akong nag-transform sa battle mode. At direktang sumugod sa grupo ng mga lobo. Dahil sa dambuhala kong katawan at malupit na pamamaraan. Nalaman ng ibang mga robot na sasakyan. Kung ano ang tunay na kahulugan ng brutal na sining ng pakikipaglaban. Wala pang 3 minuto, patay na lahat ang 7 o 8 bakal na lobo. Kinuha ko ang power crystal ng lobo at nilunok ito. Isang mainit na enerhiya ang damaloy sa katawan ko. Naramdaman kong mas lumakas pa ako ng kaunti. At mas tumibi din ang balat ko. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ako sa sentro ng syudad. Pagtingin ko sa paligid, puro wasak na katawan ng mga robot na sasakyan at mga bakal na halimaw. Nandun ang mga mababangis na hayop tulad ng tigre, oso, at elepante. Sa panig naman ng mga robot, isang grupo ng mga dilaw na sasakyan ang nangingibabaw. Puro mga heavy-duty na truck na may taas na 10 metro. Kasama roon ang isang robot na excavator na may drill sa braso. Isang bulldozer na may napakalalaking kamao. Pero ang pinakagaw pansin sa lahat, ay isang dilaw na higanti na may taas na 20 metro. Isa iyong mining dump truck, dito sa syudad na ito, para magkaroon ng perang pambili ng sasakyang iyon. Alam ko na kung sino siya. Yan si Huang Quan, ang kinilala sa hinaharap bilang warlord of the land. Isang napakalakas na kakampi, kung hindi ako sasakay sa pagkakataong ito. Kailan pa, nakita ko siyang abala sa pakikipaglaban sa isang buwaya na may habang 7 hanggang 8 metro. Agad kong binunot ang aking espada at sumugod. Kaibigan, nandito na ako para tulungan ka. Kasabay ng isang kislap ng puting talem. Ang buwaya ay direktang tumilapon ng 4 hanggang 5 metro dahil sa taga. Bago pa man ito bumagsak sa lupa, nakita ni Huang Quan ang isang pulang anino na lumundag pa itaas. At sa ilang suntok lang ay binutas nito ang tiyan ng buwaya. Pagkatapos ay may kinuha akong kung ano at kinain. Jackpot! Isang power crystal na kasinlaki ng kamao. Isang power crystal na kasinlaki ng kamao. Sa sobrang kasiyahan, napahimas ako sa aking tiyan. Pagkatapos, lalo pang kumantab ang katawan ko. Ang laki ng crystal na ito. Mas malaki pa sa pinagsama-samang nakuha ko mula sa mga Iron Wolf na napatay ko noon. Nang makita ni Huang Quan kung gaano kabagsik ang bagong dating, sinabi niyang tapusin muna ang ibang Steel Beast. Mamaya na tayo mag-usap. Sumali na rin ako sa laban. Pero, hindi naman talaga ako makikipaglaban. Ang katotohanang pwedeng gamitin ng Power Crystal para mag-upgrade, ay ako pa lang ang nakakaalam sa ngayon. At bago pa man ako dumating, ang grupong ito ay kalaban na ang mga Steel Beast. Ngayon, may 7 o 8 bangkay ng malalaking hayop na nakahandusay sa lupa. Libre na nga lang, aayawan ko pa ba? Mga tol, salamat, ha. Tutulungan ko kayo kapag na-absorb ko na to. Sabi ko sa isip ko, habang sinisimulan kong kunin ang mga ito. Pagkatapos kong ubusin ang lahat ng crystal, nagbago na naman ang aking itsura. Ang pulang chassis ko ay naging mas dark red. Lahat ng maliliit na piyesang nakalabas dati ay nawala. Ang kabuuan kong itsura ay naging mas simple pero mas mabagsik. Mga tol, nandito na ako. Humagibis ako pasugad. Ang aking kamao, na may kasamang sunod-sunod na pagsabog sa hangin, ay buong lakas na tumama sa elepante. Ang elepanteng may bigat na ilang 10 tonelada ay natamba sa isang suntok ko lang. Nakita ni Huang Quan ang pagkatumba ng mecha elephant. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkagulat. Anong tinutunganga mo dyan? Sugod, puntiryahin mo ang puso. Hindi pa man nakakabawi sa gulat si Huang Quan. Sumabak na siyang muli sa laban ng buong lakas. Parami ng parami ang bakas ng suntok sa katawan ng elepante. Natapyasan pa ng mga hiwa ng espada ang pangil nito. Sunod-sunod na pinakawalan ni Huang Quan ng ilang dosenang suntok sa dibdib ng elepante. Nang malapit na niya itong mabutas, sinaksak ko ito mula sa likuran. Pagkatapos ay sinabi ko, puntahan at tulungan mo muna ang iba. Ako na ang bahala rito. Sa isang suntok ko lang, tumagos ito sa puso ng elepante. At agad kong kinuha ang kristal. Wala pang isang segundo, nilunok ko na ito. Isa na namang malaking pakinabang. Pagkatapos, walang sabi-sabi, agad akong pumunta sa susunod na labanan. Sa nakaraang buhay ko, nalaman lang ng mga car human ang silbi ng mga power crystal. Pagkatapos pa ng isang buwan, kaya desidido na akong pagsamantalahan si Huang Quan. Sa kalamidad na ito, karaniwan, kung anong uri ng sasakyan ka, iyon din ang nagtatakda ng lakas mo. Kahit gaano pa kalakas ang isang bisikleta, kahit ilang beses pa itong mag-evolve, gaano na ba kalakas ang mararating nito? Ang heavy truck niya ay maituturing ng nasa top tier ng mga pinakamalalakas.
Ang lakas na makukuha ng isang ordinaryong sasakyan sa buong buhay nito ay simula pa lang para sa kanya. Pero kung ikukumpara kay Huang Quan, wala pa ring binatbat. Masyadong halimaw ang taong to. Isang mining truck na may bigat na daan-daang tonelada, sino ba namang makakatagal sa isang suntok lang nito? Talagang nasa tuktok na siya ng lakas. Sa buong mundo, iilan lang ang kasing lakas niya. Kung lalo pa siyang lalakas sa mga susunod na yugto, sino pa ang makakalaban sa kanya? Pagkalipas ng kalahating oras, natapos ang laban. Sumigaw si Huang Quan, mga kapatid, atras na. Pero nagsalita ako at sinabing, mauna na kayo. Ako na ang bahala sa likuran. Sobrang naantig si Huang Quan sa sinabi ko. Mabuti kang kapatid, mag-iingat ka. Hihintayin ka namin sa unahan. Umalis si Huang Quan kasama ang mga natitira niyang tauhan. At ako naman, agad na ipinakita ang tunay kong balak. Wala na nga ang mga steel beast. Pero marami pang mga bangkay na hindi ko pa nahahalughog. Kaya naman sinimulan ko ng linisin ang lugar ng labanan. Pagkatapos kong lunukin ang kristal, ang mga guhit sa aking katawan ay lalong naging malinaw. Tila may isang disenyo na malapit ng lumitaw sa aking dibdib. Nakumpleto na ang pangalawang ebolusyon. Ang itsura ng aking mecha ay mas naging pino. Wala na ang mga gulong sa likod ng aking mga paa. Napalitan ito ng nagbabagang pulang bakal. Ang ulo ko ay mayroon ng paunang anyo ng mga bahagi ng mukha. Lumaki ang aking mga kalamnan. Nagkaroon na ng korte ang baywang ng aking katawan. Malaki rin ang idinagdag sa aking lakas. Pero sa ngayon, malayo pa rin ito sa sapat. Sa dati kong buhay, para maging isang tunay na motorcycle warrior, kailangan mong mag-evolve ng hindi bababa sa 5 beses. Para lang makaligtas sa delubyong ito. Habang mayroon pa akong kalamangan sa impormasyon sa panahong ito, kailangan kong pabilisin ang aking ebolusyon para maging isang tunay na mecha warrior. Pagkatapos, bumalik ako sa anyong motorsiklo. Sinagad ko ang silinyador at hinabol ang convoy ni Huang Quan. Hindi ko pwedeng palampasin ang ganito kalaking oportunidad. Pagkatapos kong makasama sa kanila, napansin kong kakaiba ang bigat ng atmosfera. Maliban kay Huang Quan, ang ibang mga heavy truck ay halatang nag-aalangan. Nalaman ko sa pag-uusap nila. Nabalak pala ni Huang Quan na iligtas ang isa niyang kaibigan. Pero ayaw sumama ng mga kasamahan niya. Kung gaano kalagim ang laban kanina. Nasaksihan nilang lahat iyon. Boss Huang, hindi kami tapat sa'yo. May pamilya akong binubuhay. Hindi ko talaga kayang sumuong sa panganib. Nataranta si Huang Quan. Sumigaw siya, dadagdagan ko ng 500,000 bawat isa. Kapag namatay, 1,000,000. Kilala niyo ako. Siguradong makakarating ang perang to sa mga pamilya niyo. Pasensya na, Boss Huang. Hindi ka na namin masasabayan sa pakikipagsapalaran. Sobrang lakas ng mga halimaw na yun. Kahit pa yung perang ipinangako mo, ayoko na. Kahit hindi mayaman ang pamilya ko. Ngayong may ganito na akong kakayahan. Hindi na siguro mahirap kumita ng pera. Dahil sa sinabi niya, biglang natauhan ang iba pang mga tauhan ni Huang Quan. Oo nga, isa na tayong motorcycle man ngayon. Kahit simpleng trabaho lang, malaki na ang kikitain natin. Habang nanlulumo si Huang Quan, humakbang ako paarap. Sasama ako sa'yo. Talaga, simula ngayon, kaibigan na kita. Sabi ni Huang Quan na puno ng pasasalamat. Pero sa isip ko, may iba akong binabalak. Sa dati kong buhay, noong papunta si Huang Quan sa Qingzhou, nakakuha siya ng isang pambihirang sandata, isang nagbabagang higanteng espada. At dahil sa espadang ito, naging walang kapantay siya sa mga ka-level niya. Kaya niya pang lumaban sa mga mas mataas ang level. Kung nakuha ko lang sana ang sandatang ito ng mas maaga, siguradong magiging alamat ako sa buhay na to. Pero hindi pa man kami nakakalayo. Si Huang Quan, dahil sa laban kanina, ay nakaramdam ng gutom at pagod. Matapos mag-isip ng kanyang utak-bik, naisip niya na dahil isa na siyang robot na sasakyan. Syempre, gasolina ang kailangan niyang ikarga. Kaya walang sabi-sabing hinayla niya ako papunta sa gasolinahan. Agad niyang hinablat ang lalagyan ng 98 octane na gasolina. At nilagok ito ng tuloy-tuloy. Teka, mali yata, bakit parang sa tuwing lalakad ako? Kumukulo ang tiyan ko. Halos lumabas ang langis ko sa kitatawa sa eksenang yun. Sinabi ko agad na baka hindi pa natutunaw. Kailangan lang niyang gumalaw-galaw. Sakto namang may ilang malalaking bakal na tandang na tumatakbo mula sa malayo. Ang mga hayop na ito na gawa sa bakal ay susugod agad kapag nakakita ng mga motor robot. Kitang-kita kung paanong ang 1 metrong haba na tandang ay parang pinapatay lang na langaw ni Huang Quan. Isang palad lang, patay agad. Sabi ko habang natatawa, baka mabusog ka kapag kumain ka ng manok. Tapos, dumampot ako ng isang bakal na tandang at sinimulang himayin. Nakita yun ni Huang Quan at wala siyang nagawa. Kahit na delikadong mabungi ang ngipin niya sa bakal na tandang, ninatnat pa rin niya ito. Pagkatapos niyang ubusin ang buong bakal na tandang, nabawasan agad ng kaunti ang gutom ni Huang Quan. At noong handa na siyang magbigay ng magandang balita sa akin, nakita niya na kinuha ko lang ang power source ng bakal na tandang. Hindi ko man lang ginalaw ang ibang parte nitong bakal. Sa sumunod na sandali, natauhan si Huang Quan at pinagmumura ako. Punyeta ka, manloloko ka, hindi lang sa pinainom mo ko ng gasolina, palihim mo pang kinain lahat ng power source. Kaya naman pala tumangkad ang isang to. Kaninang umaga lang, 15 metro lang ang taas ko sa paningin ni Huang Quan. Mas maikli rin ang katawan ko. Litaw pa sa labas ang ilang malalaking gulong. Pero ngayon, nang tingnang mabuti, mahigit 16 na metro na. Matingkad ang kulay, matipuno ang pangangatawan. Halos nawala na sa katawan ko ang mga elemento ng isang sasakyan. Ang buong itsura ko, parang mecha sa mga pelikula.
Alam din ni Wu Yung Siyang na ang power source ang pagkain ng mga taong sasakyan. Kahit medyo galit si Huang Quan, hindi pa rin niya napigilan ang kuryosidad niya. Tinanong niya ako kung lahat ba ng Steel Beast ay mayroon nito. Hindi lang mga Steel Beast, pati tayo, mayroon din. Itong power source crystal ay katumbas ng puso ng isang hayop. Hindi lang ito nagbibigay ng proteksyon. Pinapalakas din ito ang katawan. At saka, habang lumalakas ang Steel Beast, mas lumalaki rin ang power source. Pagkatapos kong sabihin ang lahat ng iyon, tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Ngayong alam mo na ang mga sikretong ito, Wang. Sasama ka pa rin ba sa akin? Anong pinagsasabi mo dyan? Leche, ang dami-dami mong kinain na kristal ko. Huwag mo ngang isiping tatakasin mo ako hanggat hindi mo yun binabalik. Nang marinig ko yun, napatawa ako ng malakas. Tumakbo ako sa unahan para manguna sa daan. Alam kong hindi siya takot na maloko. Ang kinatatakutan niya ay yung maloko siya nang hindi niya alam kung bakit. Lagi ko siyang tinutulungan ng walang kapalit. Kaya baka nga medyo natatakot pa siya. Habang naglalakbay, nagtanong si Huang Quan tungkol sa ebolusyon. Sinabi ko naman sa kanya ng tapat ang lahat ng alam ko. Kasama na roon ang tungkol sa malaking itim na sasakyan na lilito pagkatapos ng 5 ebolusyon. Pagtingin niya sa dibdib ko, 3 sa 5 bahagi na ng sasakyan ang lumitaw. Agad na napangiwi si Huang Quan. Nakikitang palala ng palala ang epekto ng sakuna. Pero ang langit sa katanghaliang tapat ay puno ng may itim na ulap. Walang sino man ang nakakaalam, na bukod sa mga hayop, pati ang mga ulap ay naging bakal na rin. Kung walang sikat ng araw, hindi mabubuhay ang mga halaman. Palamig ng palamig ang temperatura sa bawat araw. Pinakamatagal na ang 1 buwan. Babagsak ang temperatura sa lupa sa negatibong 20 degree. Mawawalan ng kuryente at tubig. Hindi makakapagpainit, hindi makakapagtanim ng mga halaman. Kapag naubos na ang pagkain, hindi magtatagal ang buhay ng mga ordinaryong tao. Kung bakit hindi bumabagsak ang ganito kabibigat na ulap, walang sino man ang nakakaalam. Sa nakaraang buhay, may isang taong nakatago sa mga ulap, at nagpadala ng isang grupo ng malalakas na tao sa itaas. Pero hindi na nalaman kung sila ba ay buhay pa o patay na. Pagkalipas ng ilang oras, lalong dumilim ang kalangitan. Ang hinaharangan ng madidilim na ulap ay ang sikat ng araw. Pero hindi naman nawala ang araw. Sa umaga, sa ilalim ng matinding liwanag, nababalot sa manilaw-nilaw na dilim ang buong syudad. Bahagya mo lang makikita ang paligid. Sa gabi naman, sobrang dilim na hindi mo na makita kahit ang iyong palad. Habang binubuksan namin ang high beam para magpatuloy sa biyahe, isang maliit na e-bike ang biglang sumulpot di kalayuan. Ang lalaking sakay nito ay umiiyak at sumisigaw habang tumatakas papunta sa amin. Sa likuran niya ay isang madilim na madilim. Nakawan ng mga dagang gawa sa bakal. Ang dumating ay walang iba kundi ang matalik na kaibigan ni Huang Quan na si Yang Fan. Mabilis na iniabot ni Huang Quan ang kanyang kamay, hinawakan si Yang Fan, at lumingon. Tumakbo palayo. Grabe, ang mapalibutan ng ganito karaming daga. Hindi mo na kailangang isipin pa kung ano ang kahihinatnan. Hindi nagtagal, nakarating kami sa isang gas station. 50 metro sa aming likuran. Walang tigil pa rin sa paghabol ang mga daga. Ibinagsak ko ang aking mga kamaong bakal sa lupa. Matapos masira at magkaroon ng malaking butas ang lupa, sumirit ang gasolina na parang isang fountain. Napuno ang hangin ng amoy ng langis. Hinugot ko ang aking malaking itak at malakas itong ibinato. Ang itak na puno ng mga bingga ay pumuskas sa semento. At mabilis nitong sinilaban ang buong gas station. Agad na tinunaw ng nakakatakot na init ang karamihan sa mga daga. Dahil dito, kaming 3 ay nakatakas mula sa syudad. Matapos kaming makatakas mula sa kawan ng mga dagang bakal, agad kong binuksan ang pinto ng kotse para pasakayin si Yang Fan. Diretso kaming pumasok sa highway. Pagkasakay niya sa kotse, binagalan ko ang takbo para makasabay kay Huang Quan. Nagkwentuhan kami habang nasa daan. Hindi nagtagal, tuluyan ng dumilim. Unti-unting dumami ang mga tao sa gilid ng daan. Lahat sila ay mga tumakas mula sa syudad. Dito ba tayo magpapahinga? Tanong sa akin ni Huang Quan habang lumilingon. Maraming bundok dito. Baka may mga mababangis na hayop. May service area 80 kilometro mula rito. Doon na lang tayo magpahinga. Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe, natatanaw na namin sa malayo ang service area. May daan-daang tao na nagkukumpulan doon. Iyon pala, biglang nagtaas ng presyo ang may-ari ng service area. Ilang 10 beses na mas mahal ang benta niya sa lahat ng pagkain. Kung ordinaryong tao lang iyon, malamang ay nabugbog na hanggang mamatay. Pero sakay ng van ang boss. At may kasama pa siyang mahigit 10 truck. At mga nakamotor na nagbabantay sa lugar. Pagdating ko sa gasolinahan, may lumapit agad na isang staff. Malamig ang tono niyang sinabi, "Boss, magpapagas o magpapalipas ng gabi." Pero ang kotse ay bago at walang plaka. Agad na nagkaroon ng masamang balak ang lalaki. Noong una, hindi ito pinansin ni Yang Fan. Diretso niyang hinubad ang relo sa kanyang kamay. At iniabot ito. Ang relong ito ay nagkakahalaga ng 1,500,000. Asikasuhin mong mabuti kaming 2 sasakyan. Pag alis namin, huwag mong kalimutang bigyan kami ng isang kotse punong pagkain. Pero sa sumunod na sandali, nakita na lang na ibinulsa ng lalaki ang relo. At sinabi ng may inosenteng mukha na cash lang ang tinatanggap nila rito. Nang tangkain ni Yang Fan na bawiin ang relo, bigla na lang siyang itinulak ng malakas. Hindi lang iyon, sinigawan pa ng lalaki si Yang Fan, na may halong pagkainis. Sa buong buhay ni Yang Fan, ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng tao.